Isa po sa ginamit din sa aking kasangkapan, nandito rin sa ating loob ng booth na naging instrumento para makapaglingkod. So noong 1999, Sino yun, Brad? Sino? si Brother Ogie po. Isa po siya sa naging kasangkapan din. Veterano na to eh. Tapos? So, ramdaman ko po, kita ko rin sa sarili ko, sa pamilya ko na parang wala akong direksyon. So, hindi ko na mamalayan, yun na pala yung panahon noon para ako'y unti-unti na ho. Sumama-sama, nakikinig sa mga seminars, hanggang isang araw na ituro na rin ho, na mabigyan ng outreach pa, isa-isa. Ayun, hanggang sa tumagal po, awa naman ng Diyos. Nagagamit tayo ngayon sa pangangaral po ng mabuting balita. Halos lahat tayo, dumaan tayo sa proseso na naturo lang. Kasi walang magtutok. Sabi niya, ay Brad, ikaw na tumayo dyan. Ganun din naman ako nung choir. Tapos MC. Tapos mamaya sabihin, Brad, wala tayong speaker. Ha? Ikaw na kaya? Ako? Mali ko dyan. Pero diba, iba rin ang pagkilos ng ating Panginoon. Kapag tinawag ang isang lingkod ng Diyos, isa talagang pag-open ka, handa ka, or minsan hindi ka naman handa, pero ready ka pa rin paggamit sa Diyos. Amen. Yan, nagagamit ka. No? And yung mga problemang na-encounter mo sa gawain ng Panginoon, ipinapaasa mo na lang sa Diyos talaga. Or as much as possible, sa wisdom ng Lord, binibigyan mo ng solusyon. Sir, after po nung ako yung mag-decide na mag-serve na rin, ang una kong natatandaan na una talagang ginawa kong medyo decision din na major ay yung katulad ng ginawa ng ating mga kabaro, ang iwanan ho ang hanap buhay. Kabaro? Ano pong ibig sabihin kabaro? Ka-preacher ba? Alam ko. Yung word na kabaro, para bang ano ba yun? Police? Di ba police and third kabaro? Di ba? Naka-uniforme. Ibig sabihin kasama sa preaching.